Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay! Mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa. Week 6, Quarter 3. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mapagmalasakit, compassion. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging mapagmalasakit sa mga hayop sa pamamagitan ng pagbibigay ng kailangang resources ng mga ito ayon sa sariling kakayahan. Nakakikilala ng mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa. Napatutunayan na ang pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa ay aktibong pakikibahagi bilang mabuting katiwala ng mga nilikha ng Diyos. Nailalapat ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa. Narito ang ilang mga salita patungkol sa ating paksa sa araw na ito. Habitat. Sa agham, ginagamit ang terminong habitat para tukuyin ang natural at ekologikal na tirahan ng isang partikular na organismo, mapatao, hayop o halaman man ito. Wildlife, mga bagay na may buhay at lalo na ang mga mamal, ibon, isda na hindi tao o inalagaan. Animal Welfare Act, ang unang batas na komprehensibong nagtadhana sa tama at makataong pangangalaga ng mga mamamayan sa lahat ng hayop sa Pilipinas. Kilala rin bilang RA 8485. Biodiversity, pagkakaiba-iba sa mga nabubuhay na organismo sa iba't ibang mga mapagkukunang kabilang ang terrestrial, marine, at iba pang mga aquatic ecosystem at mga ecological na komplikado na bahagi ng mga ito. Narito ang nakasaad sa Genesis 1 verses 27 to 28. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pamahalaan ang kanyang mga nilikha. Kasama na rito ang lahat ng mga hayop sa sangkalupaan. Ang kapangyarihan ito ay hindi nangangahulugan ng paggamit sa kanila para sa sariling interes ng tao o pang-aabuso sa mga ito. Ang kapangyarihang mahala ng tao ay nangangahulugang pangangalaga at pagpamanatili ng buhay ng mga ito. Ang mga hayop ay isa sa mga nilalang ng Diyos. Katulad din nating mga tao, bawat isa ay may karapatang mabuhay. Nararapat lang na bigyan ang mga hayop ng tamang pagtrato at pagpapahalaga. Masasabi man na hindi sila nakapagsasalita, pero meron din silang damdamin. Malaki din ang nagiging ambag ng hayop sa bawat isa sa atin, tulad ng pagiging bantay sa ating tahanan. Nagbibigay ilaw at nagiging parte din sila ng ating pamilya. Kaya dapat lang itong itrato ng tama gaya ng pagtrato natin sa ating kapwa.
Sa lahat ng mga hayop, aso ang nakararanas ng pagmamalupit. Tinuturing pa naman ang itong man's best friends. Yung iba ay pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng karne nito. Maraming kaso ang maaaring harapin ng mga taong mahuhuling mananakit ng mga hayop. Ang RA 8485 na mas kilala bilang Animal Welfare Act, ang unang batas na komprehensibong nagtadhana sa tama at makataong pangangalaga ng mga mamamayan sa lahat ng hayop sa Pilipinas. Binuo ng batas na 10 ang Committee on Animal Welfare na siyang mamumuno sa pagpapatupad ng batas. Sinasabi ng batas na dapat bigyan ang lahat ng hayop ng wastong sino mang mapatunayang lumabag dito. Sa Section 6 ng batas, ipinagbabawal ang pagmaltrato at pag-torture sa mga hayop. Ipinasalin sa bahaging ito ng batas na hindi maaaring pumatay ng hayop, maliban sa mga hayop na kinakain, tulad ng baka, baboy, kambing, tupa, manok, at iba pang poultry, kuneho, kalabaw, kabayo, usa, at buwaya. Isang paglabag sa batas ang pagpatay sa mga hayop na hindi nabanggit liban na lamang kung ito ay dahil sa ritual ng isang relihiyon. Malubhang sakit ng hayop at animal control kung saan nasa bingit ng panganib ang hayop o mga taong malapit dito. Itinuturing na isang landmark law ang Animal Welfare Act dahil ito ang unang kumikilala ng kalupitan sa hayop bilang isang paglabag sa batas. Pinirmahan din ng dating Pangulong Benigno Simeon Cojuangco Aquino III ang RA 10631 upang paigtingin ang batas na umiiral kaugnay ng animal welfare. Ito ay sinasa batas noong taong 2013. Ilan sa mga amyenda o pagbabagong itinadhana ng RA 10631 ay ang mas mataas na piyansa o parusa kapag napatunayang ang paglabag sa Animal Welfare Act. Itinaas ang RA 10631 ang multa sa paglabag ng batas mula sa dating 1,000 hanggang 5,000, ginawa itong 50,000 hanggang 100,000. Ihiniwalay rin rito ang mga parusa sa bawat opensa at idinagdag bilang paglabag sa batas ang sinong mapatutunayang pinababayaan ang hayop na nasa kanyang pangangalaga. Ang tirahan ng mga hayop ay kasama din sa patuloy na pinoprotektahan. Ang bagay na ito ay kabilang sa tinatawag na Sustainable Development Goals, SDG 50, Life on Land. Ang layunin ay partikular na nakatuon sa pamamahala ng mga kagubatan ng mapanatili, pagpapanumbalik ng mga nasirang lupain at matagumpay na pag-certification, pagbabawas ng mga nasirang natural na tirahan at pagwawakas sa pagkawala ng biodiversity. Ang biodiversity ay tumutukoy sa pagkakaiba sa mga nabubuhay na organismo sa iba't ibang mga mapagkukunang kabilang ang terrestrial, marine, at iba pang mga aquatic ecosystem at mga ecological na komplikado na bahagi ng mga ito.
Bukod sa SDG 15, meron ding Batas Republika bilang 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection. Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Binibigyang proteksyon ng batas na ito ang pangangalaga sa mga wildlife resources at sa kanilang tirahan upang mapanatili ang timbang na kalagayang ekolohikal ng bansa. Kabilang sa mga pangangalaga ng wildlife resources ay ang pagsunod sa batas na itinakda upang maprotektahan ito, pagpaplano para sa pagpapatupad ng mga proyektong mangangalaga dito, pagbabantay laban sa mga taong may negatibong interes at ang patuloy na pag-aaral upang matutunan ang mga paraan ng wastong pangangalaga at pagtrato sa wildlife. Ang lahat ng batas at layunin na naglalayong maprotektahan ang mga hayop at ang yamang gubat ay hindi para sa iilang tao lamang. Ang lahat ay Pilipino ay inaasahang tumalima at isulong ang pangangalaga sa hayop. Hindi lang para mapanatili ang timbang ng kalagayang ekolohikal ng bansa, kundi bilang pagtugon sa tungkuling ibinigay mismo ng Diyos. Ang mundo ay ginawang napakaganda para sa tao. Dapat itong ingatan at mahalin kabilang na ang lahat ng nabubuhay dito. Pagsasakilos ng paraan ng pangangalaga sa hayop katuwang ang kapwa. Likha rin ng Diyos ang mga hayop, kaya dapat natin silang pahalagahan at alagaan. Ngunit, paano kung may ibang tao na patuloy pa rin sa pag-aabuso sa kanila? Napaisip ka ba? Araw-araw may mga hayop na nagiging biktima ng pagmamaltrato ng mga tao. May naitalang mga kaso ng pang-aabuso ang Philippine Animal Welfare Society. Ang PAWS ay isang non-profit na organization sa Pilipinas na nagsasagawa ng mga inisyatibo sa pagsulong ng pangangalaga at proteksyon ng hayop. Ito ay binubuo ng isang pangkat na mga taong maaasahan at nakatuon sa pagsasagawa ng mga layunin ng organisasyon. Ayon dito, mahigit na 100 kaso ang naisusumbong sa kanila kada isang taon. Ang kadalasang nagiging biktima ng pang-aabusong pisikal ang mga alagang aso't pusa. Kahit nasa loob o labas man sila ng kanyang-kanyang mga tahanan, walang pinipiling lugar ang mga taong walang awa kung manakit at mang-abuso. Pero may iba pang mga hayop na nagiging biktima ng pang-aabuso. Ang mga halimbawa tulad ng manok, baboy, baka, kalabaw at marami pang iba. Halimbawa, ang labis na pagpatay sa kanila gamit ang dahas, karaniwang makikita ang ganitong sitwasyon sa mga slaughterhouse kung saan kinakatay ang mga ito. Kung sakaling may nakita na inaabusong hayop, may mga lokal na organisasyon sa Pilipinas ang handang tumulong. Marapat lamang na ipagbigay alam agad ang mga nararapat na impormasyon upang mapigilan ang pagdami ng mga naaabusong hayop. Narito ang iilan sa mga lokal na organisasyon na tumutulong sa mga naaabusong hayop. Una, Earth Islands Institute. Pangalawa, Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Ikatlo, Compassion and Responsibility for Animals Welfare Philippines. Ikaapat, People for Ethical Treatment for Animal Asia Pacific. Ikalima, Animal Welfare Coalition. Ikaanim, Animal Cognition Foundation. Ikapito, World Wildlife Fund. Kawalo, Philippine Animal Welfare Society.
Kung ang pagmamahal at pagmamalasakit ay naibibigay natin sa isang kapwang tao, tiyak na kaya rin natin itong ibigay sa mga hayop na nasa paligid natin. Ang pagmamalasakit ay pag-aalala o pagtatanggol sa kapwa, lalo na sa panahon ng kalungkutan, kagipitan, at kahirapan. Mas katanggap-tanggap ang pagmamalasakit kung ito ay ibinibigay ng bukal sa puso at walang hinihintay na kapalit. Upang maipakita natin ang pagmamalasakit sa mga hayop, maaari nating gawin ang mga sumusunod. Una, alagaan natin sila. Pakainin at painumin sila. Bigyan sila ng gamot kung may sakit at matitirahan kung sila ay nasa lansangan. Para rin silang mga tao na nangangailangan ng pagkalinga at pag-alaga. Ikalawa, mahalin sila. Huwag natin silang sasaktan. Maaari din silang ituring na pamilya at kaibigan. Ikatlo, huwag silang gamitin para sa mga iligal na gawain o laro katulad ng dogfight. Hindi wasto ang kumita ng pera habang marami ang nasasaktan at namamatay ng mga hayop dahil sa mga gawing tulad nun. Ikaapat, suportahan ang mga animal shelters o mga samahan na nagtataguyod ng wildlife conservation. Gustuhin man nating kupkupin ang mga hayop na nasa lansangan, hindi natin magagawa sa ilang personal na kadahilanan. Ang mga shelter ang sagot sa sitwasyong iyon, ngunit minsan ay kinakapos pa rin dahil sa dami ng kanilang inaalagaan. Maaari tayong mag-abot ng donasyon upang maipagpatuloy nila ang pag-alaga ng mga hayop at pagpapanatili ng kanilang tirahan. Ikalima, irespeto din ang kanilang kalayaang mabuhay. Huwag gagawa ng mga bagay na maaaring magbigay ng masamang epekto sa mga hayop. Isang simpleng halimbawa ay ang pagtapon ng kemikal o lason sa basura. Basurahan. Merong mga asong walang tirahan na nagbubungkal ng basura para makakain. Ang ilan sa kanila ay namatay dahil nakakain ng lason na ang akala nila ay pagkain sa loob ng basurahan. Maging responsable tayo kahit sa mga hindi natin alagang hayop. Huwag nating kakalimutan na tayo ay atasang mga laga at magtaguyod sa kanila. Narito ang references para sa araling ito. Sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat po!